Isang mabuting at magandang araw po sa ating lahat. At muli po, ako po ay bumabati sa mga kapatid at sa ating po mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating po mga kababayan na nasa iba't ibang panig ng daigdig. At sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ayan. At gaya po na ating ginagawa, bago po tayo umpisa, huwag po natin kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa ating munting channel. Ayan po. Ang ipaparinig ko po sa inyo, itong ating magandang balita. Napasabog ng ating pong pamahalaan. Pakinggan po natin mga kababayan. Pila para sa 20 pesos kada kilong bigas dito sa Agora Complex sa Navotas. Anila, ano ba naman ang kalahating oras sa pila kung kapalit na may bigas na di hamak na mas abot kaya? Sobrang saya, naiiyak ako. Kasi kailangan po namin ito. Ako po ay senior citizen at byuda po. Itong P20 po is a conversion po ng ating P29 project ng Kadiwa. Ikalawang araw ito ng pagbebenta ng murang bigas sa Metro Manila ngayon tapos ang election ban. Ayon sa Malacanang, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbebenta. Yan po, makikita po ninyo at matutuwa po talaga tayo sa nangyayari ngayon dito sa ating bansa na talagang nakakatuwa. Gaya po na yung ating kababayan na talagang mahirap, naiiyak pa. Talagang napakaganda po ng programang yan na ating Pangulong Bongbong Marcos, na siya lang po talaga nakagawa po niyan sa kasaysayan po dito sa ating bansa, sa nakaraan na mga naging presidente magmula kay Cory hanggang sa dating Pangulong Duterte, hindi po talaga nagawa po yung mga bagay na yan. Mga kababayan, tuloy natin. Sa ilang Kadiwa Center, tulad sa DA Central Office sa Quezon City, sa Barangay San Antonio, Parañaque, AMVA Cooperative sa Valenzuela, Bureau of Plant Industry sa Maynila, Kadiwa Center sa Malabon, PNP-SPD sa Taguig, Kalentong Market sa Mandaluyong at sa Public Market sa Pasay. Bukas naman, sisimulan ang pagbebenta sa 32 Kadiwa Center sa Bulacan, Cavite, Mindoro, Rizal. We hope na kahit sa market po ay maibaba nila ang presyo ng bigas na hindi naman po din naaapektuhan ng ating mga magsasaka. Pero kung pabor sa mga mamimili, umaaray naman ang mga retailer dahil natetengga mga stock nilang mas mahal. Mas nabibili po yung P20. Yan nga lang po ang magiging epekto po niyan sa mga nagbebenta po ng bigas. Siyempre, ang tatangkilikin po ng tao ay ang murang bigas na programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po sa isang banda, mayroon pong maapektuhan ng ganitong programa, pero mas marami po ang makikinabang kasi yun ang yun ang kumbaga doon sa mas maraming makikinabang kaysa doon sa kakaunti. Kagaya po nung nangyari nito, siyempre matumal sila. Siyempre kasi kaya matumal dahil nakapila nga yung tao doon sa mas mababang bigas. Pero sabi ng DA, Ililimit natin muna yung selling nila to a certain time para naman makapag-sell sila ng iba at another time. Para at least meron naman siyang makita. ang sinasabing stocks na nasa mga bodega ng NFA tinatayang tatagal hanggang sa katapusan ng taon. Pwede pa kanyang mapalawig yan, pero hanggang 5 bilyong pisong subsidiya ang kakailanganin. Definitely po we're seeing that it's very much sustainable because the supply is sustainable and the funding is sustainable. Nauna lang ibinenta ang 20 pesos kada kilong bigas sa Visayas na todo suportado ng mga lokal na opisyal doon bagong eleksyon. Yun nga lang may mga natalo sa kanila sa katatapos sa eleksyon tulad ni outgoing Cebu Governor Gwen Garcia. Paglilinaw ng palasyo. Ang serbisyo naman po, sino man po ang nakaluklok dyan ay para sa taong bayan. So hindi po dapat gamitin kung nanalo o natalo ang mga kandidato. Para sa GMA Integrated News, Ivan. Yan po ang maganda ron. Kahit na natalo yung kapartido ng ating Pangulong BBM, pero patuloy pa rin po yung pamamahagi ng bigas ng atin pong Pangulo. Kaya napakaganda po nitong ginawa ng ating gobyerno para sa mga mamamayang Pilipino. Mga kababayan. Bukod dyan, pakinggan pa po natin yung ibang balita sa bagay po na yan.
Audrey, 25 na kadiwa ng Pangulo Saisa ang nagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas. Kasama na dito ang Kamuning Public Market kung saan makikita nyo sa aking likuran ay nagsisimula ng dumami ang mga namimili ng 20 pesos na bigas. 25% broken na bigas ng National Food Authority na ibinibenta ng 20 pesos meron na program. Hanggang 30 kilo kada buwan ang maaaring bilhin ng 20 pesos sa bigas sa mga nasa vulnerable sectors, kabilang ang mga miyembro ng 4Ps, may kapansanan, senior citizen at solo parent. 20 hanggang 30 sako ng bigas muna ang idinedeliver ng DA of Food Terminal Incorporated na LFA Rice para sa paunang implementasyon ng 20 pesos sa bigas. Kabilang sa mga lugar na magbebenta ng 20 pesos sa bigas ngayong araw ay ang Kadiwa Kiosk dito sa Kamuning Public Market, Pasay Public Market, Bagong Silang Phase 9 Public Market, Kadiwa Kiosk sa ADC Building ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry, maging sa ilang mga lugar sa Bulacan, Rizal, Cavite at Mindoro. Kasabay sa Luzon, patuloy rin ang rollout ng 20 pesos kada kilo na bigas sa Visayas, kabilang ang Cebu kung saan unang inilunsad ang programa. Inaasahang magdadagdagan pa ng 7 kadiwa ng Pangulo sites ang magbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas upang makumpleto ang target na 32 na lugar na magbebenta ng murang NFA rice ngayong linggo. Posibleng tumaas pa sa mahigit 40 locations ang magbebenta ng 20 pesos sa bigas ngayong buwan. Audrey, maya-maya lamang pupunta dito ang ilang mga opisyal ng Department of Agriculture para magsagawa ng market monitoring para masiguro na tama ang implementasyon ng pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Yan po mga kababayan, yung atin pong narinig po na magandang balita sa atin pong mamayang Pilipino, at lalo po makikinabang po niya na yung mga kababayan po nating mahihirap. Kaya po napakaganda po niya na programa ng atin pong gobyerno, mga kababayan. At ayan po ay ating suportahan at matuwa sa mga ginagawa ng ating gobyerno. Kasi ang merong kasing mga iba natin, lalo na po yung ibang namamahala sa ating gobyerno, sa halip na ito ay suportahan, ay sinisiraan pa. Meron naman tayong mga kababayan na para bang sa halip na matuwa, para bang sinisiraan pa. Gaya ng ating naririnig, sinasabi nila na hanggang eleksyon lang daw yan. At pagkatapos ng eleksyon, wala na raw po yan, tapos na. Pero sa nangyayari ngayon na atin pong namamas, nakikita po natin, ay hindi naman ganun ang nangyayari. Pero sa akin pong pananaw po mga kababayan, sa programa na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung mga plano niya, at maliwanag naman po na yan ay sa palagay ko lang naman na yan ay mananatili hanggang sa kanyang pag-alis. Kaya kasi nakaplano po nagpatayo siya ng mga rice processing nasa 150 at may pang matatapos ngayong buwan yata yun na 30, at sa susunod na taon 30 uli. Kaya napaka po yan, baka nga dumating ang panahon na mag-export pa ang ating bansa ng rice, ng palay po. Kaya matuwa po tayo at meron tayong ganyang Pangulo na ang iniisip ay ang kapakanan ng mga kababayan po nating mga mahihirap. Ayan po. Sana po inyo pong nagustuhan ito pong ating napakinggan na balita po. At sana po huwag po kayo magsasawa na mag-like at mag-subscribe dito po sa aking munting channel. Hanggang dyan po mga kababayan, at muli gaya ng aking sinasabi, huwag po nating kalilimutan na magpasalamat sa Diyos na may lalang. Bye-bye po.